Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Peter Tio Labiña. Isinare niya yung statement ni former Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol sa mga bakit nila inaatake si BP Sara. Basahin ko muna. Ito ang statement ng former Supreme Court Justice. If they're throwing everything at Sara Duterte, it's because she's the one they're afraid they can't control. Sara is being targeted because she threatens the power structures that thrive on corruption, incompetence, and impunity. So, salamat po, Justice Tiham, retired Justice Tiham, sa iyo pagsuporta kay BP Sara. Agree ako sa sinasabi mo na takot sila na makapwesto si BP Sara dahil once na nakapwesto siya bilang presidente sa Malacanang, tapos na ang maliligayang araw nila. Yung kanilang corruption, incompetence, and impunity. Ito yung description, vivid, very clear description ng administrasyong ito. Talamak ang korupsyon. Kaliwat kanan. Grabe. For 3 straight years. According to Congressman Edgar Erese, 1.2 trillion ang naisingit, nakulimbat, nalustay. Kung si dating Budget Secretary and Congressman Butz Abad mag-estimate, baka aabot pa daw ng 2 trillion pesos. There was never in our nation's history na ganito katalamak ang korupsyon. Kaya sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, doble, triple katalamak ang korupsyon ngayon kumpara sa Marcos Sr. So, grabe na ang akusasyon sa Marcos Sr. administrasyon na grabing corruption. But ngayon, ito na yung worst corruption incident na nangyari sa ating bansa. So, that's corruption. Incompetence. Ano naman yung incompetence? Yung nangyayari na yung corruption sa kanilang harap-harapan, wala pa rin ginagawa. So, it's either, sabi nga ni Congressman Erese, it's either incompetent ang Pangulo or complicit yung nakikiuyon na lang dahil yun nga, inkompetensya. Yung sinabi ni Senator Lacson na totoo na nagkaroon ng 100 billion budget insertion sa 2025 budget as alleged by Saldico, totoo yun. Kaya lang, hindi daw ang Pangulo ang tumanggap ng kickback amounting to 25 billion, kundi ang kanyang mga nasa baba, Pangandaman and Bersamin. So, ang response naman ni dating NEDA Secretary Winnie Munsud na parang ginagawa ninyong inefficient at stupid ang Pangulo. Kung gano'n na ninanakaw na ang bilyones na pera, hindi niya alam. Ganun ba yun? Ayun. So, that's incompetence. And then impunity. Impunity yun. Wala lang, baliwala. Libre silang gumawa ng kahit anong gawin nila na wala silang takot na maparusahan. That's impunity. At ito na nga, nakikita nila na by 2028, wala pa ring makakatalo kay BP Sara. She is the woman to beat. Kaya sabi ni Attorney Rowena Guanzon,
nangyayari na ang demolition job 2.0. Kasi yung 1.0 hindi nag-succeed. Yung unang impeachment. Ito na, parte na ito ng 2.0 demolition job laban kay VP Sara. Kasi takot na takot sila na magpresidente itong ating Vice President sa 2028. Dahil matatapos na ang kanilang maliligayang araw. So, salamat po sa inyong suporta, ex-Supreme Court Justice Tihan. Ayun, with this, nagpahayag na rin si VP Sara. Meron na siyang official statement. Basahin ko lang tungkol sa mga paninira sa kanya. Sabi niya, mga kababayan, last year, the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into grounds for impeachment. Then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened and reduced to marketplace. Okay. So, patuloy, hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtatakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. So, agree ako dito kay VP Sara na diversionary tactic itong ginagawa nila para ang tuon ng pansin ng taong bayan ay itong mga ibinabatong putik kay VP Sara at hindi na mapag-usapan ang nakawan trilyones for the past 3 years. So, sige lang. Kasabihan nga, you can never put a good man or woman down. Mabuhay ka, VP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa taga Anamugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, kilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaani lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig. Kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ani Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana lang. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ya maputos gyapon. Sa paligid ra ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ning kitas. Silupin. Ilang mga kusina. Kadang tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Apa? Karon naman sa pagtanggal maga-atop na po si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop na mga silupin lang. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud.
Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginaghatag sa amo o nagiya sa naghatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Hindi ko kayo pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umayo na gid ang atop ni Angkol karon.